Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ituturo ko po sa inyo paano ba malalaman kung ang isang SMD transistor ay sira na o hindi pa gamit ang digital multimeter. So, iset lang natin ang ating digital multimeter sa 20K. Tapos, sukatin natin ang resistance ng SMD transistor dito sa board. So, i-forward bias natin ito. Dahil ang transistor na ito ay NPN, ilagay ang red test rod sa base terminal. Ito yung base terminal, ito yung emitter, at saka ito yung collector. So, ilagay natin ang red test rod dito sa base terminal. Yung black test rod naman ay sa emitter. So, ayan. Testing natin. Hindi yun. Meron po tayong na reading 16.13 base to emitter. Ayan po. Ngayon, itesting natin ang base to collector. Steady yung red test rod sa base. Ilagay ang black test rod doon sa collector. Meron po tayong nasukat na 15.72 kilo ohms. So, ibig sabihin po niyan ay meron itong forward bias. At tandaan po natin yung resistance niya ay nasa kilo ohms. Okay? So, ngayon, i-reverse bias natin itong transistor. Ang pag-reverse bias, ilagay lang ang black test rod dito sa base, saka yung red test rod naman sa emitter. Tingnan natin, yan po ay OL. Open line, yan po ay tama dahil naka-reverse bias po tayo. Tandaan natin, pag naka-reverse bias, dapat po ay wala po siyang resistance. Ngayon, ilipat natin ang red test rod dito sa collector. Yan, kung makikita natin ay OL pa rin ang naka-display sa digital multimeter. So, ibig sabihin, sa pagtesting natin ng SMD transistor na ito, nagkaroon siya ng resistance reading ng i-forward bias. Nung i-reverse bias ay wala na po tayong nasukat na resistance. Ibig sabihin po niyan, ang SMD transistor na ito ay okay. Ngayon, itesting naman natin itong SMD transistor na tinanggal ko mula rito sa serkito. Kung bakit ito ay tinanggal ko, dahil ito po ay sira. Bali, forward bias natin. Ayan po. Meron po tayong 0.00 ohms. Ibig sabihin, yan po ay hindi normal. Yan po ay shorted. Yan po ay sira. Okay? Ngayon, i-check na naman natin ang resistance ng base to collector. Tayo po ay naka-forward bias. Ayan. Ilagay natin yun. Karoon tayo ng resistance. Teka, hindi ano natin ng tama. Pasensya na kayo. Ayan. 0, 0 din. Ibig sabihin, shorted yung base to collector na terminal. At kahit pa natin yan i-reverse bias, ganun pa rin ang reading na atin makukuha. Ayan. Tapos, dito, base to collector naman. Kaya hindi maayos. Yun. Yun. None. Nagkaroon po tayo ng 0.00. Para ma-check natin kung shorted nga ba talaga ang transistor na ito, iset natin ang ating digital multimeter dito sa buzzer mode. Yan. Dapat, ang okay na transistor, yan po ay hindi tutunog. Katulad nito. Yan. Wala po tayong narinig na buzzing sound. Kahit po natin yan i-forward bias, wala po tayong maririnig na buzzing sound dahil mataas yung kanyang resistance. Kahit dito. Ayan. Base to collector,
walang buzzing sound, base to emitter, walang buzzing sound. Kahit pa natin yan i-reverse bias o pagbalik na rin ng paglagay ng test rod, ayan, walang buzzing sound, walang buzzing sound sa base to collector. Ibig sabihin, okay po ang transistor na yan. Ngayon, netesting natin itong sira na transistor. Ito ay shorted. So, ilagay natin ang test rod dito sa base at saka emitter. Narinig ninyo, mayroon po siyang buzzing sound. Ibig sabihin, yan po ay shorted. Yung base to emitter. Ngayon, base to collector naman, yun, meron din buzzing sound. Kahit pa po natin yan pagbalik na rin ang paglagay ng test rod, ayan, meron po talagang buzzing sound. Base to collector, ganun din. Yan po ay tumutunog. So, ibig sabihin, ang transistor na ito ay shorted. Ang ibig sabihin ng shorted na transistor, yung terminals ng base at saka emitter ay nagkadikit na supposedly hindi sila dapat magkadikit. Ganon din ang base to collector, hindi dapat yan ay magkakadikit. So, ganyan lang po. So, dahil ito ay shorted transistor, ito ay sira. Pag sira, hindi na dapat ibinabalik dito sa serkito. So, ulitin ko, ang dahilan kung bakit ang transistor na ito ay tinanggal ko mula dito sa circuit, dahil ito ay sira. Ang sira nito, ito ay shorted. Yan. Okay. Ganyan lang po ang pagtesting o paano natin malalaman ang sira na SMD transistor o yung okay pa. Sana po ay meron kayong natutunan sa tutorial na ito. Maraming salamat po.